Tagaktak ang pawis ng magkaibigang Jemuel at Empoy. Kapwa sila na bigla ng pumayag na sumama sa mga kababatang sina Gilbert at Nico na panay naman ng tawa habang pinagmamasdan silang nahihirapan. May mga katabaan kasi ang mga ito at hindi rin sanay sa mahabang lakaran dahil kapwa may mga sasakyan. Nila, pupuntahan daw nila ang baryo Masinloc na nakilala dahil sa mga kwentong aswang. Nabasa ito ni Empoy sa isang lumang pahayagan ng dyaryo nang mapadpad sa isang antikong bahay sa Mindanao. Bilang paghahanda, naglibang mga ito sa kanilang mga trabaho. Bago nila sinimulan ng paglalakbay, nag-research muna ang mga ito sa eksaktong lokasyon ng naturang baryo. Dito nila nalaman na Sitio Bongkira na ang bago nitong pangalan at mararating iyon kung aakyat ka sa bundok ng Gipayon. Gabi pa lamang ay naihanda na nila ang mga kinakailangang dalhin. Hindi rin nila nilimutan ang extra power banks dahil gusto nilang i-video at i-upload ang gagawing pagpunta ron. Niyayabang pa ni Empoy ang bagong bili niyang cellphone na kayang tumagal ng 3 araw ang baterya. Tamang-tama lamang yon kung sakaling walang kuryente ang Sitio Bongkiran. Doon na sila natulog sa bahay ni Jemuel. Gagamitin naman nila ang sasakyan nito para puntahan ang paanan ng bundok. Madaling araw pa lamang ay gising na ang 4 na kalalakihan. Naligo na rin sila at nagbaon ng makakain para hindi magutom sa mahaba-habang biyahe. Alas 5 ng umaga nang magtagumpay silang matunto ng paanan ng bundok ng Gipayon. Medyo madilim pa, pero bahagya na ring sumisilip ang liwanag sa kalangitan. Doon ay nakita nila ang mapa na nagtuturo ng daan patungo sa sitio. Nakapako ito sa isang puno na halatang matagal nang hindi pinapalitan dahil kumukupas na ang mga nakaimprentang larawan dito. Nilibot pa nila ang mga sarili at nakitang mga sira-sirang kubo na naroon. May mga kabahayan ding tila natupok ng apoy at maliit na simbahang kinakalawang na ang bakal na pinto. Sinubukan pa nilang maganap kung may malapit na nakatira na pwedeng pagtanungan, ngunit malayo-layo na ang kanilang natatanaw. Bumalik na lamang sila sa kotse at kinuha ang kani-kanilang mga bag para simulan na ang paglalakbay. "Ready na ba kayo mga pre?" tanong ni Nico sa mga kaibigan. Agad tumango si Gilbert at nag-thumbs up naman si Empoy. Pansin naman nilang tahimik lamang si Jemuel na kanina pa lumilinga-linga sa paligid. Kaagad siyang tinanong ni Nico kung ano ang nangyayari, pero umiiling-iling lamang ito. "Wala naman pre, medyo creepy lamang kasi itong bundok. Parang may mga matang nakatingin sa atin mula sa kung saan eh. Tara na, huwag na ninyong pansinin at ayos lang naman ako." Sagot nito kasabay ng pagngiti. Sinikatan na sila ng araw ngunit nangangalahati pa lamang sila. Ayon sa mapa na kinuna ng litrato ni Empoy, ay kalahating oras pa ang kanilang babaybayin bago marating ang Sitio Bongkiran. Pansamantalang nagpahinga ang 4 at sakay nilabas ang mga dilatang pagkaing dala-dala. Nagtatawanan pa ang mga ito habang nagkukwentuhan nang mapahinto sa biglaang pagsasalita ng isang matandang lalaki. Sabay-sabay nila itong nilingon na may halong pangamba. Kita nila ang itak na may nakalaylay sa baywang. At may kahabaang baril din ito. Nasokbit naman ang kanyang kanong braso. Nakipagtitigin pa ang matanda sa 4 na binata bago tumawa ng may kalakasan. Nagpakilala ito bilang Tandang Pidel, isang mangangaso sa bundok Gipayon. Naupo ito sa tabi nila at nakisabay sa pagkain. Dahil saktong-saktong naghanap din siya ng lilim na maaaring silungan upang mananghalian. "Kinabahan naman po ako sa inyo, Tatang. Akala ko katapusan na namin eh." Pabirong banat ni Empoy sa matanda. Humingi ito ng dispensa. Madalas niya raw itong gawin sa mga nakikitang mga tao sa bundok. Ngunit binigyan niya ng kasiguraduhan sina Nico na wala siyang masamang balak sa mga ito. Tinanong ni Gilbert si Tandang Pidel kung saan pupunta. Sumagot naman ito na dadaan sa ilog kung saan niya inilalagay ang mga bitag para sa mga ligaw na baboy ramo. "Eh saan naman kayo patungo at ang dami niyo atang mga dalang gamit?" tanong ng matanda. Ipinagtapat nila ang balak puntahan,
Muling ngumiti ang matanda at sinabing doon din siya nakatira. Pumupunta lamang siya sa kabundukan 3 beses sa isang linggo upang maghanap ng mga hayop na pwedeng kainin. Kung gusto nyo samahan nyo muna ako sa ilog. Malinis ang tubig doon na pwede nyong pagliguan. Pagkatapos naman nun sama-sama tayong pupunta sa sityo. Alok ng matanda sa 4. Natuwa naman si Nico at kagad na sumang-ayon. Tinapos na nila ang pagkain at ilang minuto ring nagpahinga habang nakikipagkwentuhan sa estrangherong matanda. Naikwento nito na nasa 2 taon na rin mula nang lisanin ng mga tao ang bukana ng bundok. Ayon sa nakarating na kwento kay Tandang Fidel, ay sinadya daw iyon na sunugin dahil may mga banditong sumalakay roon. Dati rin daw na sikat ang bundok gipayon nilang atraksyon doon sa lugar na yon. Ngunit naging problema nila ang sunod-sunod na pagkawala ng mga turista. Umalingaw-ngaw ang ingay mula sa putok ng baril. Napatakip naman ng tainga si Nico sa labis na gulat. Pinakal naman sila ng matanda at sinabing kasamahan niya yon. 2 raw kasi sila ng anak niyang si Santino na nanguhuli ng hayop. Tumayo na rin sila at sumunod kay Tatang Fidel. Napamangha sila sa nakita. Napakalinis ng ilog na bumungad sa kanila. Malamig ang tubig doon na tamang-tama para tanggalin ang alinsangang nararamdaman. Hindi na inabala ng 4 na maghubad ng pangitaas na damit. Natanaw pa lamang nilang malinis na tubig ay unahan na sila sa pagtanggal ng kanika nilang mga dalang bag. Nagkakatulakan pang mga ito at parang mga palaka na tumatalon sa malalim na parte ng ilog na yon. Sanay sila sa paglangoy dahil karamihan ng mga dinadayo nilang lugar ay may mga dagat, underwater cave at lagoon. Pinagmamasdan lamang sila ng mag-amang Fidel at Santino. Kapwa sila natutuwa sa mga karneng kanilang dadalhin sa sitio Bungkiran. Kilala ang 2 sa kanilang lugar na mahusay ng mga ngaso. Hindi kasi uuwi ang mga ito kung wala silang karneng dala, mapahayop man o tao. Iyon ang palaging inaabangan ng kanilang kalugar. Minsan pa nga'y nagkakaagawan ng mga ito dahil ang karne ng tao ay ang kanilang pinakapaborito sa lahat. Matapos ang pagbababad, isa-isang nagpuntang magkakaibigan sa likod ng malaking bato upang makapagbihis. 5 minuto nang magyayana si Tandang Fidel na umuwi na sa kanilang sityo. Anito, malapit nang humapon at delikado kung abutan sila ng dilim sa gubat. Pinasa ng mag-ama ang 2 baboy ramo habang si Nico naman ibitbit ang mga itlog ng pugo na naipon ni Santino. Nagsisimula nang mawala ang init ng araw at siyang paglitaw ng malamig na hangin. Naging excited masyado si Empoy at muntikan pang masubsob habang kinukuhanan ng video ang kanilang paglalakad. Hindi magkamayaw ng ngiti at pagbati ang sumalubong sa kanila ron. Para silang politiko na humihingi ng boto na kulang na lamang ay kamayan sila ng mga ito isa-isa. Pinatuloy sila ni Tandang Fidel sa bahay nito. Malayo sa itsura ng matanda ang maganda nitong tahanan. Iyon ang pinakamalaki at may pinakamalawak na bakuran sa buong sityo. Lumapit ang serbedora sa kanila upang akayin sa pagpunta sa hapagkainan. Marami silang dinatnang masasarap na mga pagkaing nakahain sa mesa. Tuwang napahalakak si Gilbert nang matanaw ang hamonadong naroon. Nakapwesto na sila ng upo nang magsipuntahan ng 3 pang kalalakihan na kasama si Tatang Fidel at si Santino. Nagpakilala ang mga ito na si Terence, Ino at Moti, mga volunteer health workers na dumadalaw rin doon. Palibhas ay halos magkakaedad lamang at pareho ang mga interes, kaya mabilis silang nagkasundo lahat. Sakto ang punta nyo rito mga iho, tuwing gabi kasi may munti kaming kasiyahan. Salita ni Tatang Fidel pagkatapos malunok ang sinubong karne. Agad namang nagtanong si Empoy kung ano at para saan ang naturang kasiyahan. Ngiting sumagot ang matanda na iyon daw ay para sa kanilang pagdiriwang na matagal na nilang pinaghahandaan. Mabilis namang gumanang pagiging tsismoso ni Nico at otomatikong bumuka ang bibig. Ano pong kasiyahan yan, Tandang Fidel? Bakit parang excited po ang mga kasamahan ninyo?
Maang na tanong ng binata habang inunguya ang makunat na karning iyon. Ayon kay Santino'y baboy raw ito. Isang baboy ramo. Dito kasi sa aming lugar, ang unang linggo ng Hulyo, ang hudyat ng masaganang huli sa kagubatan. Marami kasing mga hayop na lumalabas sa kani-kanilang mga lungga dahil pasibol na ang lilim mula sa mga dahon ng puno. Paliwanag naman ito na sinisimot ang laman ng kanyang mangkok. Natapos ang usapan sa maraming tanong na magkakaibigan. Prente namang nakatuon ang mga mata ni Jimwell kay Tandang Fidel, lalo nang masilayan sa mukha nito ang talim ng kanyang pagtitig. Nagpaalam sandali ang matanda sa kanyang mga bisita nang tawagin siya ng isang lalaki. Kailangan daw niya ng tulong nito na mabilis namang ikinatayo ng Ginoo. Busog na busog ang lahat nang lapitan sila ni Tandang Fidel na kababalik lamang upang kumustahin. Masaya namang tinugon ito ng 4 na ayos daw sila at nagustuhan ng lasa ng mga pagkain. Itinuro na rin sa kanila ang kwartong pansamantala nilang tutuluyan habang naroon sa sitio Bungkiran para sa biglaang bakasyon. Hiwalay naman ang silid ang 3 kalalakihang sina Terence, Ino at Moti dahil anila ay maaga pa sila bukas gigising upang mag-check up ng mga residente. Sinubukan pa ni Gilbert ayain ang mga ito, ngunit tumanggi sila sa alok. Pare-parehas na raw silang inaantok, kaya mas gusto nilang magkapagpahinga na lamang. Abot hanggang tenga ang ngiti ni Nico nang yayain sila ni Santino na sumama upang makapag-inom. Doon kasi sa kanilang sitio ay may ipinagmamalaki silang inuming nakakalasing at tanging sa kanila lamang matatagpuan. Game na game sumama ang 4. Bagamat si Jimwell ay inatake ng pag-aalinlangan, pansamantala niyang kinausap ang mga kaibigan sa kanilang silid upang subukang kumbinsihin ang mga ito na huwag nang tumuloy. Malakas kasi ang kutob ng binata na may kakaibang nangyayari dahil para sa mga taga-malayong sityo na bibihira lamang dalawin ng mga tao mula sa ibaba ng bundok, ay masyado silang magiliw sa mga bisita. Ano ka ba naman pre? Para ka namang babae na nakikinig sa mga hinala nila. Pagsagot sa kanya ni Nico. Kung may balak sila sa ating masama, edi sani kanina pa nila ginawa. Huwag mo namang masamain ang alok ni Kuya Santino. Dagdag na sermon ni Empoy. Tumingin lamang ang binata kay Gilbert. Base na rin sa mukha nito ay sumasang-ayon siya sa dalawa nilang kaibigan. Huwag ninyo akong sisisihin na. Pinalaan ko na kayo. Tumayo si Jimwell at dinukot ang pocket knife sa bulsa ng kanyang bag. Tila hindi na rin napigilan ni Gilbert ang sarili at inis na kinutusan ng kaibigan. Iwanan mo nga yan, siraulo ka. Hindi tayo mapapano ron. Pwede ba? Hindi nakinig sa kanya si Jimwell. Ipinilit pa rin ng binata na dalhin iyon para na rin daw magamit kung kinakailangan. Isang maiksing dasal na lamang ang kanyang ginawa nang maya-maya pa katukin na sila ni Santino para umalis na. Sinulyapan pa ito ng binata dahil kita niya ang refleksyon ng isang tao na nasa pinto kanina. Maliwanag ang maaliwalas na kalangitan, wala rin masyadong ulap. Kaya hayag na hayag ang kagandahan ng bilog na buwan. Ilang minutong lakad lamang ang kanilang ginawa at di nagtagal narating na nila ang naturang bahay inuman. Ipinakilala ni Santino ang 4 na binata sa may-ari ng bahay na si Nando. Isang lalaking nasa edad 35 na at may malaking nunal sa itaas ng kaliwang kilay nito. Pinapasok silang lahat sa bakuran nito. Pinuksan din ni Nando ang mga dilaw na ilaw na nasa itaas ng lamesang naroon sa labas ng kanyang bahay. Tinawag na rin niya ang asawang si Anita upang tulungan siya na kuhanin ng pinagmamalaki nilang alak. Ayon kay Santino, paborito raw ito ng lahat ng taga-sitio Bungkiran. Mula raw ito sa katas ng halamang gubat na makikita lamang sa paligid ng kuweba. Kilalang magkakaibigan na laman din ng inuman, bagamat mga edukado'y nawawala ang kanilang pagiging profesional sa tuwing dadayo upang lumaklak. Wala rin kasi silang patawad sa pag-inom na tila nagbigay sa kanila ng kasanayan
para hindi agad malasing. Isa kasi sa mga ugali ng apat ay ang hindi tumanggi sa alok, lalo na kung usapang alak. Kaya naman kaagad nilang pinaunlakan ng imbitasyong iyon nang ayain sila ni Santino. Lumabas ang mag-asawang Anita at Nando, dala ang isang malaking tapayan na akap-akap pa ng lalaki. Kaya ninyong ubusin yan? Birong tanong niya. Siyempre naman kuya, kung hindi nyo na itatanong pero ginagawa lang naming tubig ang alak. Pabirong hirit naman ni Gilbert na inalalayan pa si Anita upang maibaba ang dalang mga baso at mangkok na may lamang karne bilang kanilang pulutan. Naging sobrang saya ng gabing iyon para sa kanila. Isa-isa rin kasing nagsisipunta ng iba pang taga roon upang sumali sa inuman. Kahit papaano'y nawaglit ang agam-agam ni Jimwell nang masayaran ng alak ang kanyang sikmura. Kanya-kanya na rin ang dala ng pagkain ng mga naroon. Naghiram pa nga sila ng isang mahabang lamesa para ilagay ang umuusbok pang adobo at bulalo. Mayroon ding lechon na hiniwan na lamang nila sa maliliit para isusubo na lamang. Sa gitna ng kasiyahan, nahagip ng mga mata ni Empoy ang isang lalaking dumaan at lumagpas sa bahay ni Nando. Pinakatitigan pa niya ito na agad namang napansin ni Jimwell na katabi lamang niya. Si Tatang Fidel ba yung dumaan pre? Bulong na tanong nito sa kaibigan. Umakto namang normal si Jimwell at sinabing, "Oo pre, kanina pa siya roon, nakatayo doon sa may labas." Habang tumatagal ang inuman, napapansin na ni na Jimwell at Empoy ang medyo balasubas na pagkain ng iba. Yung iba nilang kaharap. Bilang mga lasenggo rin naman, nakakapanibago ito, lalo na't may mga kubyertos namang naroon para magamit, subalit mas gusto nilang kamayin ng pulutan. Tumayo muna ang dalawa't sinabing gagamit muna ng banyo. Itinuro naman ni Nando ang direksyon nun at agad na silang nagpaalam. "Pansin mo rin pala ang lasa ng pagkain pre?" Tanong ni Empoy matapos maisukang ilang karneng nilantakan. Anya, masyado raw malansa ang mga ito na para bang niluto ng mabilisan sa malakas na apoy. Nanatili muna sila sa likod bahay ni Nando para tanggalin ang natitira nilang kalasingan. Nang mapansin nila ang pulang ilaw mula sa bukas na bintana ng bahay, sinubukan nila itong lapitan upang silipin. Ngunit ilang hakbang na lamang ang kanilang layo nang matigilan silang dalawa. "Oh, kanina pa kayo wala sa lamesa. Akala namin nakatulog na kayo sa banyo." Boses ni Santino na papalapit sa kanila. Bahagya namang nagulat ang mga ito, ngunit otomatikong nagastang lasing upang hindi maginala ang lalaking kaharap. "Pasensya na ho kuya, hindi ko rin kasi maiwasan tong kaibigan ko dahil panay ang suka. Di ko siya maiwan. Paano? Suga pa sa pulutan?" Kabadong sagot ni Jimwell. "Ganun ba? Sige't bumalik na kayo ron. Iyong dalawa niyong kaibigan ang tagasalo ng tagay ninyo eh." Maotomatiko nitong timbre. Tumango lamang ang dalawa at animoy susuray-suray kung maglakad. "Bakit nga pala parang may hinahanap kayo kanina? Anong nakita ninyo?" Pahabol na tanong ni Santino. Lunoklawin na lumingon ng dalawa at walang maisip kung anong isasagot nila. "Hoy mga tukmol, nariyan lang pala kayo ha. Tara nga rito't sumama kayong uminom. Kahit kailan talaga'y napakaduga ninyo Jimwell at Empoy." Laking pasasalamat ng dalawa nang natanaw na pala sila ni Gilbert at inaya pabalik sa inuman. Naiwan nila si Santino ron na walang nakuwang sagot mula sa kanyang katanungan. "Pre, tagi muna, pampatanggal ng problema. Alam kong miss na ninyo ang lumaklak." Salita ni Nico at inabot sa dalawang tig-isang baso na puno ng alak. Nilagok naman nila ito ng diretsyo na siyang ikinatuwa naman ng kainuman. Binalot ng malalakas na alakhakan at kantahan ng buong gabi. 5 tapayan na rin ang alak ang kanilang nauubos. Ngunit tila walang katapusan ang pagkauhaw ng mga ito sa alak. Bagamat panayan tungga nila Jimwell at Empoy, mayat maya rin silang nagbabawas
Ito'y para mabawasan ng alak sa kanilang katawan at manatiling alerto sa mga posibleng mangyari. Oh, ito na ang huling baso, Jimwell. Nariyan ang pinakalasa ng alak namin. Inumin mo na. Ng isang lalaki na tumayo pa mula sa pagkakaupo nito para lamang lumapit kay Jimwell. Doon din ay nagkatinginan sila ni Empoy. Kapwa kasi sila walang matandaan na nagpakilala sila sa mga ito maliban kina Nando at Anita. Kita pa ng binata ang pasimpleng pag-iling ni Empoy na tiyak niyang tumututol na inumin niya ang huling baso ng alak. Salamat kuya, pero hindi ko na kaya. Sobra na akong nahihilo. Anya pa talaga namang hindi tinanggap ang alak. Inagaw naman iyon ni Gilbert at mabilis na tinungga. Putok na putok sa kapulahan ng mukha nilang dalawa ni Nico. Sa wakas ay natapos ng mahabang inuman. Akay-akay ni Jimwell si Gilbert habang pasan-pasan naman ni Empoy si Nico na nakatulog na. Pasensya na kayo, mukhang napasubo ata kayo sa inuman. Salita ni Santino na diretso pa rin sa paglalakad kahit marami nang nainom na alak. Walang problema, kuya. Minsan lang naman kami mapadpad rito. Tugon naman ni Jimwell. Kung sa bagay, baka hindi na kayo makabalik pa rito. Muli niyang salita sa seryosong boses. Nagtanong si Empoy kung anong ibig nitong sabihin, ngunit tumawa lamang siya. Humingi ito ng paumanhin dahil baka raw iba ang dating ng kanyang sinabi sa mga ito. Hindi na lamang nila ito pinansin dahil nakarating na rin sila sa bahay ni Tandang Fidel. Inihiga nila ang dalawang kaibigan sa ibabaw ng katre at kanya-kanyang hilamos na sina Jimwell at Empoy bago matulog. Masakit na ulo ang bumungad sa kanila. Tanghaling tapit na rin silang nakabangon, dala ng kalasingan. Nauna na si Jimwell maligo sa kanilang apat. Pagkatapos nila roon ay nagsibabaan na rin ang mga binata. Hindi nila dinatnan ng mag-amang Fidel at Santino. Sabi kasi ng katulong nilang si Juana ay naroon daw ito sa maliit nilang kapilya para dalawa ng isinasagawang check-up ng mga volunteer na mga health workers. Inaya naman sila nitong maupo na rin at nagain na rin ng makakain. Hiyang-hiya tuloy sila dahil para silang abusado sa lagay na yon. Pagkatapos makapananghalian, ay sila na ang nagugas ng kanilang pinagkainan. Sa tulong na rin ng kanilang pagtatanong sa mga residente ng sityo, ay natunton nila si Tandang Fidel. Nilapitan nila ito na nakahiga sa duyan at nakapikit habang umiitit ng sigarilyo. Magandang tanghali ho, Tatang Fidel. Tapos na po ba ang check-up rito sa inyo? Nasaan na po yung 3 lalaki? Tanong ni Jimwell. Napahit-hit bukan naman ng matanda bago sabihin na sinamahan sila ni Santino para maihatid pa uwi. Kung nababagot kayo, pwede na kayong sumama kay Nando para magpunta sa kuweba sa kabilang bahagi ng bundok. Marami kayong makikitang magandang tanawin doon. Dagdag pa ni Tatang Fidel. Tulad ng mungkahi ng matanda, pinunta nila ang bahay ni Nando. Sakto namang nakabihis na ito para umalis. Sa daan pa lamang papunta sa kuweba, hindi na mapigilan ni Empoy ang kumuha ng video. Nalimutan ng mga ito na i-vlog ang nangyaring inuman dahil mas inuna nila ang alak. 1 oras din ang kanilang binaybay bago marating ang bukana ng kuweba na kung tawagin nila ron ay Tanghoy. Marami rin silang natutunan kay Nando sa loob ng mahabang oras ng kanilang paglalakad. Mula sa mga halamang baging na nakapulupot sa sanga ng mga puno hanggang sa iba't ibang uri ng kabuti na pwedeng makain. Sa masukal na bahagi sa paligid ng kuweba, naroon makikita ang halamang perkosi. Iyon daw ang sikat na alak sa kanilang sityo na siyang parehong alak na ininom nila kagabi. Makatiraw ang balat ng halamang iyon. May tila pulbos din itong inilalabas na pwedeng magsanhi ng iritasyon sa mata kung ito'y malalagyan. May mga maliliit at pinong tinik din ng mga dahon nito. Kung aksidente raw itong mahawakan ni tiyak na makirot na parang natusok ng bubuyog. Inilabas ni Nando ang kanyang itak at saka tinabas ang mga dahon ng halamang iyon. Tinagpas nito ang katawan ng halaman na didikdikin muna para lumabas ang katas bago ito inumin. Inalalayan ni Nico si Nando na isilid sa sako ang mga nakuha nilang perkosi.
Dahil maliwanag pa naman ang paligid ay nagbungkal na rin sila ng mga ligaw na ube ron. "Kuya, anong mayroon sa loob ng kuwebang yan?" tanong ni Gilbert dahil sa kuryosidad. Sumagot naman ng lalaki na dati raw itong kuta ng mga bandido. Pinamamahayan na raw iyon ngayon ng mga panikit ahas gubat na delikado rin kung lalapitan. "Pwede po bang pumasok?" ani ni Nico na napatigil sa pagsako ng mga naaning laman ugat. Dala ang cellphone na ipinahawak kay Empoy. Lumapit ito sa bukana ng kuweba upang kumuha ng video. Sinamahan naman siya ni Jimwell at walang ano-ano'y sinuong ang kuweba kahit pa sinuway sila ni Nando. May mahinang tinig siyang narinig sa loob na pinaninindigan niyang mula sa tao. Magkasama nilang ginalugad ni Empoy ang loob ng kuweba, ngunit wala silang makita. "May tao ba rito? Sumagot po kayo." Uwi ka ni Jimwell na iginala ang paningin. Patuloy lamang sa pagkuha ng video si Empoy nang may humatak sa kanya. Hindi naman iyon napansin ni Jimwell dahil nabubulag siya sa labis na kadiliman. Nakita siya ni Gilbert at Nico. Naiinis namang sumunod si Nandon at sinigawan ng mga ito na lumabas na. "Teka, nasan si parang Empoy, pre?" Nagtatakang tanong ni Jimwell sa mga kaibigan. "Malay ba namin, iba kayong dalawang magkasama sa loob kanina?" Sagot naman sa kanya ni Gilbert. "Nalintikan na. Di kasi kayo marunong makinig eh. Sinabi ko na sa inyong delikado ang pasukin niyang kuweba. Mga perwisyo." Pag-aalboroto pa ni Nando. Kahit na gusto na lamang niya sanang iwan ng 3 bisita, napilitan silang pumasok muli para hanapin si Empoy. Kinailangan muna nilang bumaba ng bangin at manguha ng kawayan para gamitin iyon sa paggawa ng apoy. Mahihirapan kasi ang mga ito ng mga pasadilim at baka sila naman ang mawala sa loob. Inabot na sila ng hapon ngunit hindi pa rin nila nakikita ang nawawalang kaibigan. Labis ng takot nilang lahat. Minabuti na muna nilang bumalik sa sityo. Hindi para magpahinga kundi humingi ng tulong kay Tatang Fidel. Katakot-takot na murang nabitawan ni Gilbert nang makita si Empoy na nagkakape sa may sala. Halos sapakin na niya ito dahil sa sobrang inis. "Hayop ka! Hindi mo ba alam na grabe kaming nag-alala sa'yo? Alam mo pre, sana nga talaga nangyari yun eh." Bulyaw nito kay Empoy na tila wala namang reaksyon. Inilayo naman ni Nico ang galit niyang kaibigan. Naiwan si Jimwell sa harap ni Empoy na tumabi rito. "Ayos ka lamang ba pre?" Buungat na tanong niya rito. Nanatiling walang reaksyon ng mukha ng kaibigan, ngunit kapansin-pansin ang pagtulo ng luha nito. Doon din nakaramdam si Jimwell ng hindi maganda. "Anong nakita mo sa kuweba pre?" Mahinang bulong ni Jimwell na napansin ng mga mata ni Tatang Fidel na nakatingin mula sa bintana ng ikalawang palapag. Nagtatago ito sa likod ng puting kortina na batid niyang nakikinig sa pag-uusap ng dalawa. "Aswang." Uutal-utal ngunit malino na salitang lumabas sa bibig ni Empoy. Para itong na-stroke dahil hirap nitong ibuka ang kanyang bunganga. "Sabi ko na nga ba, tama ako eh." May gigil na salita ni Jimwell. "O sige, pre. Iwan muna kita riyan at ayaw mo namang magsalita eh. Puntahan ko muna si Gilbert para pakalmahin." Nilakasan ni Jimwell ang kanyang boses na sasapat para marinig ni Tatang Fidel. Kahit na walang katukuyan, hindi niya pinapalata na may alam siya. Pumasok siya sa bahay at nadatnan si Gilbert at Nico sa kusina. Nag-aapoy pa rin ito sa galit kahit nasa kalagitnaan ng pagkain. "Naligaw daw siya sa loob ng kuweba pre. Hindi niya naman sinasadya na bigyan tayo ng alalahanin. Tama na yung init ng ulo." Pagpapakalma ni Jimwell sa kaibigan. Hanggang sa kanilang kwarto hindi pa rin maalis ni Gilbert ang kanyang asar. Kaya noong magyaya muli si Santino na uminom ay kagat itong sumama. Nagpaiwan naman si Jimwell para makausap si Empoy. Parang tuta namang si Nico na bumubuntot kay Gilbert. Pinatay ng binata ang ilaw sa silid at tumayo sa may bintana upang tanawin ang pag-alis ng tatlo. Napansin niya na may isa pang tao na lumabas ng gate. Ngunit sa kabilang direksyon ito naglakad. Si Tatang Fidel. Nawala ito sa kanyang paningin nang mapalingon kay Empoy
na umuubo na ng sariwang dugo. Para iyong nalason dahil may kasamang laway na lumalabas sa bibig nito. Sandaling minuto ay nawalan ito ng malay. Iniayos muna ito ni Jimwell ng pagkakaiga bago bumaba ng hagdan para kumuha ng malinis na tubig at basahan. "Kumusta naman ang kaibigan mo, Jimwell?" Nakagugulat na tanong ng katulong na si Juana na noon ay nasa likod ng binata. Kumalat sa sahig ang tubig na kanyang dala dahil nabigla ito sa pagsulpot ng ginang. Agad namang kumuha si Juana ng malapad masahan upang tuyuin iyon, kasabay ng paghingi ng paumanhin. "Paano niyo nalaman na hindi maayos si Empoy, Manang?" May halong kuryosidad na tanong ng binata. Hindi naman siya direktang sinagot nito, bagkus ay kumuha ng asin mula sa lagayan at pumanik pataas. Sinenyasan niya si Jimwell na mauna na sa pagpasok sa loob ng kwarto bago niya sabuyan ng asin ng labas ng pinto at bintana. Umupo ito sa tabi ni Empoy at sinuntok ang kanyang dibdib. Isang maitim na uwak ang nailuwa nito na kaagad lumipad. Nakabukas man ang bintana ay hindi ito makalabas. Unti-unti itong nanghina at bumagsak sa sahig. Kasunod nun ay ang pag-apoy kagyat naging alabok. Ang hayop daw na yun ay alaga ng mga aswang. Ipinapasok nila ito sa katawan ng biktima upang makontrol nila ito hanggang sa dumating ang oras na ito'y magiging kapanalig nila. Nagundong ang kaba ni Jimwell sa nalaman. Sina Juana, Nando at Anita ay mga dating residente sa paanan ng bundok. Pagtatapat pa nito na hindi totoong rebelde o bandido ang sumalakay sa kanila at naminsala, kundi ang grupo nila Tatang Fidel. Marami sa mga nakatira doon ay ginawa nilang pagkain o bihag, ngunit dahil sa pagmamakaawa nila rito ay binigyan sila ng isang kondisyon. Kailangan nilang manghikayat ng mga tao na magiging pagkain ni Tatang Fidel at Santino kapalit ng kanilang buhay. Sa tuwing susubukan naman nilang tumakas ay nahuhuli sila ng mag-ama, kaya ganoon na lamang ang pangamba ni Manang Juana dahil tiyak na pati si Jimwell ay sunod na kanilang magiging pagkain. "Paano po yung 3 lalaki na kasama namin sa bahay? Totoo po bang nakauwi si..." Pinutol ng ginang ang salita ni Jimwell at sinabing ang 3 kalalakihang iyon ay naging pagkain ng mga aswang. Iyon din ang karneng ipinakain sa kanila noong mag-inuman. Hindi na nagulat ang binata sa sinabi ng kanyang kausap. Batid naman kasi niyang dito rin talaga hahantong ang lahat. "Pero Manang Juana, kung lahat ng matipuhan nilang maging kapanalig ay tinatamnan nila ng itim na uwak, bakit po kayo ay wala?" Muling sibol ng katanungan ni Jimwell. May inilabas ang ginang na isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Inihagis niya iyon sa may pinto at siyang paglitaw ng malahalimaw na wangis ng katulong. Tumayo siya upang kunin ito at daglian namang bumalik sa normal. Aniya, mutsaraw iyon ng puting ubak. May kakayahan daw ito na pigilan ng pagiging aswang ng isang nayanggaw. Hindi tulad ng mag-asawang Nando at Anita, hindi pa rin niyayakap ni Juan ang pagiging ganap na aswang. Pinaupo ng binata si Empoy na magkamali ito. Sobrang sakit ng kanyang ulo at hindi pa rin maalis ang kanyang takot. Lalo na nang magtama ang kanilang paningin ng ginang na nasa kanyang gilid. Bakas ang ninigas sa kalamnan ng binata at labis na pinagdaraanan. Napayakap pa ito kay Jimwell at sinabing umalis na sila ron. Dahil ang aswang na umatake sa kanya sa kuweba ay si Manang Juana mismo. "Huminahon ka, iho. Kailangan kong sundin si Tatang Fidel. Kung hindi ako mapapaslang niya. Mas mainam na ako nang nakahuli sa iyo dahil kung nagkataong si Santino yon, tsak na malamig na bangkay ka nang uuwi rito." Paliwanag ng matanda na nagpakalma kay Empoy. Mula sa bulsa ay dinukot nito ang bagay na nakabalot sa makapal na papel. Iyon daw ay ang abo ng malakas na antingerong napas lang ni Tatang Fidel. Doon din niya aniya nakuha ang kanyang anting-anting na pinakapinag-iingatan. May taglay din daw iyong kapangyarihang lansihin ang mga aswang sa oras na ihalo ito sa inumin ng normal na tao, ay pababagalin ito ang proseso ng pagyayanggaw. Naputol ang kanilang pag-uusap nang marinig nila ang boses ni Tatang Fidel. Hinahanap nito si Manong Juana. Nagsitayuan ang 3 at tila hindi alam ang kanilang gagawin.
Mabilis namang nakaisip si Jimwell ng paraan. Lumabas ito ng kwarto para pigilan si Tatang Fidel na umakyat. "Magandang gabi ho, Tatang Fidel." May tipid ngiti nitong bati sa kaniya. Sa halip na sumagot ang matanda kay Jimwell, ay agad na nagtanong ito kung napansin ba niya si Juana. "Si Manang po ba? Huli ko po siyang nakita nasa kusina." Nagkaroon ng bagyang pagsimangot ang matandang asubang kay Jimwell. Hindi naman siya pinigilan ng binata nang magsabi itong papanik siya ng hagdan. Binuksan nito ang kwarto ng magkaibigan na tinitigan ng nakahigang si Empoy. "Kumusta ang kalagayan niya?" tanong ni Tatang Fidel. "Medyo ayos na rin po, gawa ng bigay ninyong gamot." Tugon naman ng binata. Binalak pa nitong pumasok sa silid nang magsalita si Manong Juana. Nagpalusot ito na galing sa karatig bahay para makihati sa kinatay nilang baboy. May ngising na mutawi kay Tatang Fidel at isinarado na ang pinto. "Hindi ka ba pupunta sa iba mong mga kaibigan, iho? Balita ko'y may bago silang kasama ron." Salita ng asubang na lumingon kay Jimwell. Sumagot ito na hindi mo na aalis. Medyo hindi pa kasi natatanggal ang hilo niya sa kanyang huling ininom. Nagpaalam naman si Tatang Fidel na dadalawin ang isinasagawang preparasyon para sa nalalapit na pagdiriwang. Nagbilin lamang ito kay Mang Juana at kumakaway-kaway kay Jimwell bago lumabas ng pinto. Nakatitig lamang sila kay Jimwell at ang bumangong si Empoy sa plastik na hawak ng ginang. Kita pa nila ang pag-iling ni Manang Juana. Doon pa lamang ay tiyak nilang karne na iyon ng tao. Magkahalong awat pandidiri ang naramdaman ni na Jimwell at Empoy kasi kita mula sa video recording kung paano paslangin ni Tatang Fidel ang tatlong health workers habang natutulog. Parang baboy niyang hinataw ang ulo ng isang lalaki habang tinaga naman niya sa tiyan ng isa. Ang ikatlong lalaki nagawa pang makipambuno sa matanda, ngunit pumasok si Manang Juana at mabilis na hinawakan ang kamay nito. Kinagat ito sa leeg ni Tatang Fidel na siyang mabilis na ikinapunit ng balat ng biktima. Sa ibabaw ng kama kung saan sila natutulog, hinati-hati ang kanilang katawan. Kita pa nila kung paano pagtulungan linisin ng dalawang sahig, gayon din na palitan ng bagong sapin ng higaan. Naalala ni Jimwell na iniwanan pala niya ito sa itaas ng estante. Noon kasi ay nais niyang makumpirma kung tama ang kanyang kutob tungkol sa mga taong iyon. Tingin nilang dalawa, pinaslang ang mga lalaking iyon habang nasa inuman silang apat. Bigla naman nilang naisip ang dalawa nilang kaibigan. Kabado silang nagplano ng gagawin hanggang sa napagdesisyonan nilang puntahan na ang mga ito. Nagpaalam sila kay Manang Juana at umalis na. Nagbili ng matanda na huwag dumaan sa mismong kalsada dahil paniguradong may nag-aabang sa kanila. Sinuong nila ang kasukalan ng mga damo. Nakiramdam ang dalawa hanggang sa magtagumpay nilang marating ang likod bahay nila Nando. Tanaw nila mula sa kalayuan ng nakayokong mga kaibigan. Tumba na sa kalasingan ng mga ito, ngunit wala namang kahit anong sugat sa katawan. Patuloy ang kasiyahan ng mga aswang. Pinasasayaw nila ang isang babae at lalaki sa ibabaw ng lamesa na ayon kay Tandang Fidel ay mga bago nilang panauhin. Dumapa ng gusto sina Jimwell at Empoy dahil sa naulanikan nilang boses ng parating na mga tao. Tumigil ang mga iyon sa gilid ng banyo at may pinag-uusapan. Hindi matiyak ni Jimwell ang kabuuan ng pag-uusap ng mga ito, ngunit base sa kanilang haggikan ay may masama silang plano. Nagpaalam na si Tandang Fidel sa kaniyang anak. Bumalik naman sa inuman si Santino nang bigla niyang sakmalin ang hita ng babae. Bumagsak ito kasunod ng mabilis na pagwakwak niya sa dibdib nito gamit ang mga matatalas na kuko. Taranta naman siyang dinaluhan ng lalaki. Ngunit natatawang hinatak pa ni Nando at kagyat na tinapyas. Gugulong-gulong siyang sumisigaw sa sakit nang buhati ni Anita ang tapayan at ibagsak sa ulo ng lalaking yaon. Sa gitna ng hiyawan nila ay nagising sina Gilbert at Nico. Inaasahan ni Jimwell na magugulat ang mga ito, ngunit nakisalo pa sila sa kasiyahan. Hinigit ni Santino ang atay ng babae at inabot kay Gilbert. Kinuha naman iyon ng binata pagkuway nilang butak. Si Nico naman ay nakadapa sa harapan ng lalaki at dinidilaan ng lupang pinakasan ng dugo.
Kuhang-kuha ni Empoy ang ginagawa ng kanilang kaibigan gamit ang telepono ni Jimwell. Hinala nila nasa ilalim na rin ito ng kontrol ng mga aswang. Sumenya si Jimwell kay Empoy na umuwi na. Pansin kasi ng dalawa na nagsilakasan ng mga aswang matapos ang kasiyahan. Habang tinatahak ang masukal na daan pa uwi sa bahay nila Tandang Fidel ay hindi na mapakali si Jimwell. Palingon-lingon siya sa paligid at pilit kinakalimutan ng nakita niya kani-kanina lang. May kalakasan na rin ang hangin at nagsisimula ng gumawa ng ingay ang mga kakatwang hayop na aktibo tuwing gabi. Diyos ko po, huwag mo po kaming pababayaang mapaslang. Naging usal ni Empoy na pilit ding iwinawak siyang nakitang nakakagimbal na kaganapan sa bukuran nila Nando. Hindi naging madali ang pagtahak nila ng daan pabalik. Imbis na marating ang bahay ni Tandang Fidel, ay napunta pa sila sa loob ng kagubatan. Butil-butil na pawis ang nagsilabasan sa dalawa nang makarinig ng mga yabag, sit-sit at maihinang tawanan ng mga taong tila'y nakapaligid sa kanila. Aura mismo ay tiyak ni Jimwell na nasundan sila ng mga aswang. Isang malakas na pag-angil ang narinig nila Jimwell. Napahinto pang mga ito sa paggapang upang hindi makagawa ng kahit na anong ingay. Alisto nilang ikinala ang kanilang mga mata at nasipat mula sa puno ang figura ng isang tao. Naglalakad ito sa madamong parte ng gubat. Sindakang naramdaman ng magkaibigan nang mahayag ang pagkakakilanlan nito dahil sa sinag ng buwan. Naroon si Tatang Fidel, nakangangang naglalaway at nanggagalaiti ang naninigas nitong mga panga. Mabilis ang naging kilos nito nang hindi sinasadyang mabahing si Empoy dahil sa damong nasinghot niya. Mabuti na lamang at nadala ni Jimwell ang pulbos na bigay sa kanya ni Manong Juana. Isinubo nila ito at tinunaw gamit ang kanilang laway. Napansin nilang tumigil sa paghahanap si Tatang Fidel. Waray di sila nito makita bagamat naroon na sila sa harapan ng paa nito. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad. Bumukha ang malalapad na pakpak saka lumipad palayo. Napabuntong hininga na lamang sina Jimwell at Empoy bago ituloy ang pagbaybay pa uwi. Agaran silang umakyat ng silid ng marating ang bahay ng aswang. Ayon kay Juana ay hindi pa umuwi sina Tatang Fidel at Santino. Kaya dapat daw ay kumilos na sila. Muntikan na tayo kanina pre. Kabadong salita ni Empoy. Sorry, hindi ko kasi napigilan ang bahing ko. Dagdag pa nito. Tumango lamang si Jimwell na nakatanaw sa bintana. Hindi nito ipinahalata sa kaibigan na may nakita siyang ibon na dumaan doon. Ayos ka lang ba? Tanong ng kaibigan. Kinuha ni Jimwell ang cellphone niyang hawak. Saglit niyang pinanood ang video habang nakaupo. Nasaan palang cellphone ni Nico na gamit mo roon sa kuweba pre? Tanong ni Jimwell na hindi na sinagot pa ni Empoy. Inosente siyang sumagot na dala niya raw iyon noong madukot siya. Pero hindi na niya maalala kung saan napunta gawa ng pagkawala niya sa Katinuan. Tinignan lamang niya si Jimwell ngunit umiwas ito na parang naiilang. Siya nga pala pre. Sa ating apat ay ikaw na lamang tong wala pang balak yatang magpakasala. Hindi naman sa pinangungunahan kita. Pero kapag nakauwi na tayo, balak mo bang mag-propose kay Beron? Sundot na tanong ng binata. Kita naman niya ang paglaki ng ngiti ni Empoy. Tumingin pa ito sa bukas na bintana bago sumagot. Sa katunayan pre, nakapag-propose na ako sa kanya bago pa tayo pumunta rito. Naputol ang ganoong eksena ng kumatok sina Santino at Nando. Inalalaya naman ni Empoy ang mga ito sa pagbaba ng kanilang mga kaibigan. Nanatiling nakatayo si Jimwell at hindi nag-aksayang tumulong sa kanila. Napansin naman ito ng dalawang lalaki na agad namang sinita ang binata. Parang ang sama yata ng tingin mo, Jimwell. Bruskong tanong ni Santino. Walang pagdadalawang isip ng umiti ang binata na nagbigay ng inis sa mga ito. Kami tong mga nakainom pero mukhang ikaw yata tong may tama ha. Bulyaw naman sa kanya ni Nando na agad siyang kinwelyuhan. Inawat naman sila ni Empoy na siya ring humingi ng dispensa sa asal ng kaibigan. May kabigatan naman siyang itinulak ni Nando at sumunod na kay Santino sa labas.
Tila namimiloso pa si Jimwell na kumuway kay Nando bago nito pabagsak na isara ang pinto. Ano bang problema mo pre? Nasisiraan ka na ba? May gigil na sermo ni Empoy. Bakit pre? Masababa kung ngitian ko sila. Tingin mo ba nasisiraan ako? Alam mo ang kaya nilang gawin sa atin kapag ginalit mo sila. Pero alam mo rin ang kaya nating gawin sa kanila pre. Bakit parang kinakampihan mo yata ang mga aswang na yon? Sagot ni Jimwell na kapansin-pansin ang pagtaas ng boses. Nauutal lamang si Empoy, ngunit hindi na siya pinakinggan ng binata. Muling sumibol ang nakalolo kong ngiti kay Jimwell at dumiretso na sa mahabang upuan para humiga. 10 oras na ng gabi nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata mula sa peking pagtutulog-tulugan. Maingat siyang lumabas ng silid at saka dumiretso sa pintuan ng sala. Nagkabit na rin ito ng body camera na siyang kukuha ng mga kaganapan sa kanyang nais puntahan. Hirap na hirap man sa paglalakad ay nagawa niyang matunto ng kuweba. Salamat na lamang sa iilang mga sulo na kanyang natatanaw na siyang nagdala sa kanya roon. Tama siya ng hinala. Imposible kasing hindi makilala ni Empoy ang tinutukoy niyang si Veronica. Iyon kasi ang ngalan ng kanyang ina at hindi ng kanyang kasintahan. Hinala niya na bago pa man ibalik si Empoy sa bahay ni Tandang Fidel ay pinalitan ng lito ng kalahi nilang aswang. Tiyak niya rin kinukuha lamang ni Manong Juana ang kanyang loob at ang totoo ay walang bisa ang naturang pulbos na bigay niya. Matalinong binata si Jimwell bago pa sila umakit ng bundok at sumama kina Tandang Fidel at ramdam na niya ang kakaibang aura ng mga ito. Noong pagbaba pa lamang nila ng sasakyan, ay may natanaw na agad siyang mga tao na nagkukubli sa mga puno at nakatingin sa kanilang apat. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang ginawa ng peking Empoy. Sinadya niyang mabahing para makita sila ni Tatang Fidel. Ngunit nang sumenyas ito sa kapwa aswang na mayroong suot na proteksyon ng binata, bigla itong umakto na tila hindi sila nakikita. Sinadya niyang magpadala sa agos ng panlalansi ng magama dahil isa iyong kapanapanabik na karanasan. Iyon kasi ang dahilan nilang apat kung bakit namundok upang alamin kung totoo ang mga sabi-sabi tungkol sa mga aswang na namamalagi sa itaas ng bundok. Tumayo muna sa gilid ng kuweba si Jimwell. Tiniyak niya na walang aswang na makakakita sa kanya bago siya pumuslit sa loob at narinig ang pagpupulong ng mga aswang. Bukas ng gabi, muli tayong mag-aali ng mga panibagong panauhin para sa karagdagan nating lakas. Anunsyo ni Tandang Fidel sa kanyang nasasakupan. Mukhang kailangan na rin nating hulihin si Jimwell. Tingin ko'y nakakahalata na rin siya sa mga nangyayari. Sabat naman ni Nando na nakasabit sa itaas ng kisame ng kuweba. Humalakak lamang si Tandang Fidel sa tinura nito. Hindi na ninyo kailangan pang gawin yan dahil naaamoy ko na siya. Magmadali kayo at hulihin ang dayo. Utos ng pinunong aswang. Nagsipula sa ng mga ito. Kabado namang tumakbo si Jimwell patungo sa kakahuyan. Marami siyang naririnig na mababangis na hayop. Nagsisitakbuhan ang mga ito para tugisin siya. Patuloy lamang sa pagtakbo si Jimwell habang umuusal ng dasal. Inilabas niya mula sa bulsa ang dala niyang pocket knife. Nakasisiguro ang binata na iyon ang tamang panahon para magamit ito. Alam niyang maliit ang tsansa niyang makatakas mula kasi sa himpapawid ay mayroon ding nagliliparang mga aswang na nagmamatsyag sa kanya. Sa kanyang pagtakas sa kamay ng mga aswang, dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lumang tulay. Sa ilalim nito ay ang marahas na pagkaragasan ng tubig na humahampas sa mga malalaki at matatalas na mga bato. Kailangan niyang maging maingat dahil isang maling hakbang lamang ay maaari siyang mahulog doon. Gawa ng mga maroropok na tabla ng tulay na unti-unti nang bumibigay. Huminto sa kabilang dako sina Tandang Fidel at Santino. Dumating na rin sina Juan at ang mag-asawang Nando at Anita na dala ang isa sa kaibigan niyang si Gilbert. Tinakot siya ng mga ito na kung hindi siya babalik sa sitio Bongkiran ay mapipilitan silang paslangin ng 3 kasamahan. Tawa ni Jimwell ang namutawi sa paligid. Nagbigay ito ng labis na inis sa mga aswang at sabay-sabay na binutas ang katawan ni Gilbert at kinain ang laman nito. Sa tingin niyo ba'y isa akong hangal? Wala akong pakialam sa mga bihag niyo.
pagmamatigas ni Jemuel. Umangil ang mga aswang, ngunit hindi magawang makalapit sa binata. Mga aswang na takot tumawid ng tulay. Akala ko ba'y malalakas ang lahi niyo? Patuloy na asar ng binata. Malakas na pagjugyog ang naibigay ng tandang Fidel. Nang umapak ito sa tabla, litaw na rin ang mga ngipin nito na tanda ng labis niyang inis kay Jemuel. Nagmamadaling maglakad ang binata nang takbuhin siya ng aswang. Muntik na siyang mahagip nito, ngunit nakailag siya. Sinugatan niya ang mukha ni tandang Fidel na agad namang napahawak doon. Mula sa butas ng tabla, buong lakas niyang itinulak ang matanda na bumagsak sa botohan. Umuusok sa galit si Santino nang balingan siya nito ng tingin. Kita pa niyang ibinuhos nito ang puot sa pugot na ulo ni Gilbert. Umiwalay ang balat sa mismong bungo ng kaibigan dahil sa maras nitong paghatak. Ginawa lamang itong katuwaan ni Jemuel na pumalakpak pa. "Huwag mo kong sindakin, Santino. Sinabi ko na sa inyo, wala akong pakialam sa mga yan." Dinaluhan ng mag-asawang aswang ang kanilang pinuno, samantalang si Santino naman ay nakabantay pa rin kay Jemuel. Nagpalit ito ng anyo bilang malaking itim na ibon. Sinundan lamang ito ng tingin ng binata hanggang sa umatake ito sa kanya. Sabol siya sa balikat na ikinatumba niya. Nagbalik ang aswang sa itsurang tao at mabilis siya nitong sinakal. Kung ang iba nilang mga biktima ay nagmamakaawa, ngiti naman ang kasiyahan ng namutawi kay Jemuel. Sinaksak niya sa gilid ng leeg ni Santino ang hawak niyang pocket knife. Lumuwag ang pagkakasakal nito sa kanya at saka mabilis na nasipa sa muka. Hirap ang aswang na hugutin ang nakatarak sa kanya. Pinagtatawanan naman siya ni Jemuel na animoy nawawala na sa sarili. Naglabas ito ng maliit na baril mula sa tagiliran. Ikinasa niya iyon at agad na itinutok kay Santino. Bago pa man niya maiputok iyon, ay otomatikong tumalon ang aswang sa ilog. Rinig niya pa rito ang pagbabanta niya kay Jemuel. "Maling kinalaban mo kami, dayuhan. Mula ngayon ay ipagdarasal mong hindi muling magkrus ang mga landas natin." Nangangalit nitong tinig. "Papaslangin kita." Huling kataga na maririnig kay Santino bago siya tangayin ng malakas na agos. Tatawa-tawa lamang si Jemuel na tumawid sa kabilang ibayo ng tulay. Ibinalik niya naman ang laro ang baril sa kanyang tagiliran na siyang dahilan ng pagkahabag ng buntot ni Santino. "Isa kang tuso, Jemuel. Walang sino mang dayuhan ang maaaring manakit sa pinuno." Sigaw ni Manang Juana. "Pare-parehas lang kayong mga walang kwenta. Tanda, kung gusto mo'y lumapit ka rito. At nang ikaw naman ang makatikim sa akin." Umuusok ang ilong ng babaeng aswang. Gamit ng kanyang kamay ay buong lakas ng hinataw ng lubid ang tulay. Naputol man ito at nahulog sa ilog, ay huli na ang lahat. Tagumpay na si Jemuel na nakahakbang sa lupa. "Hanggang sa muli nating pagkikita, mga aswang." Salita ni Jemuel kasabay ng kanyang malakas na pagtawa. Binaybay niya ang makipot na daan at iniluwa siya sa nakakandadong gate sa tabi ng lumang simbahan. Tanaw niya mula roon ang kanilang sasakyan at agad na pumasok doon upang magpahinga ng sandali. Saglit siyang napapikit sa may driver's seat at nagpalamig sa nakabukas na aircon. Inihiga niya rin ang inuupuan niya at ipinatong ang dalawang paa sa taas ng manubela. Ilang minutong pamamahingay pinaandar na niya ang makina ng sasakyan at umuwi. Bagsak siya sa kama matapos makakain at makaligo. Pinanood niyang nakuha ng video galing sa kanyang body camera hanggang sa tuluyang antukin. Dinalo siya ng kanyang panaginip ng mga kaibigan. Naroon pa rin sila sa kuweba kasama ang mga bagong bihag ng mga aswang. Ginilitan ng mag-amang Fidel at Santino ang dalawang dalaga. Iniligo nila ang dugo ng mga ito na siyang nakapagpabalik ng kanilang lakas. "Ibang klase ang kaibigan niyong yun. Sira ulo siya." Atungal ni Santino sabay tadyak sa mukha ni Empoy. "Alam niyang ginagawa nating panlalansi sa kanya kanina. Kahit kumuha tayo ng kawangis niyang mga kaibigan niya, ay hindi siya natinag." Salita naman ni Tandang Fidel na tinutukoy ang kunwari nilang pagpaslang kay Gilbert. Kinuha ng mga aswang ang tatlong binata
at saka pinainom ng dugo ni Tandang Fidel mula sa kanyang hiniwang kamay. Kita naman ni Jimwell na nagbago ang mga ito ng wangis at naging mababangis na aswang. Inatake pa ng mga ito ang ilang bihag at brutal na binawian ng buhay. Sa paglamlam ng liwanag mula sa buwan ay kumalma ang mga ito. Ibinalik sila sa pagkagapos sa malaking bato ng kuweba. Inihanda ni Jimwell ang sarili sa muli niyang pagpunta sa sitio Bungkiran. Nakita niyang nakaimprentang simbolo sa kalendaryo ng kanilang kwarto. Iyon ang gabi ng pagdaraos ng pagdiriwang. Inabot na ng dilim si Jimwell bago marating ng paanan ng bundok. Naguguluhan pa siya dahil wala na roon ang daan ng kanyang nilabasan nang makatakas siya sa mga aswang. Kinailangan niya tuloy bagtasin ang kaparehong ruta ng unang beses nilang dumayo ron. Nasa kapatagan siya ng ilog nang matanaw ng ilang mga residente ng sitio. Sinundan niya ang mga ito, ngunit mabilis niyang napansin. Hindi naging sapat ang pagtatago niya sa likod ng mga damuhan. Dahil tinamaan siya ng sibat na may lason, nawalan siya ng malay matapos niyang maramdaman na binuhat siya ng mga ito. Malakas na hiyawan at tumadaguntong ang tunog ng mga tambol. Nagpapabalik-balik sa kanyang ulirat. Naroon sila sa gilid ng entablado kung saan naman nakatayo si Tandang Fidel. Nanatili siyang nakahigat nagpapanggap na wala pa ring malay. Nasa loob siya ng kulungan, katabi ng mga nakagapos na mga kaibigan. Tila naramdaman naman ni Gilbert ang presensya nito, kagyat na binunggo ng balikat sina Empoy at Nico. Nakalolokong ngiti ang kanilang ibinigay kay Jimwell. "Tanga, bakit ka pa bumalik rito?" Mahinang salita ni Nico na hindi pa rin winawaglit ang tingin sa mga aswang. Hindi naman sumagot si Jimwell dahil baka mapansin sila ni Manong Juana na panay din ang lingon sa mga bihag. Napangiti na lamang ito dahil nagawa pa rin ng lokong si Empoy na may set up ang cellphone sa taas ng nakausling bato ng kuweba. Nagsimula ng kasiyahan ng mga aswang sa sitio Bungkiran. Sumiklab ang dambuhalang apoy na nagbibigay ng matinding init sa loob ng kuweba. Parang nasa gitna sila ng palaro kung saan pipili ang mag-amang aswang ng kanilang biktima. Isang may katandaang lalaki ang hinablot ni Tatang Fidel. Ipinahawak niya kay Juan at Anitang magkabila nitong kamay, samantalang ang tig-isang paa ay kinapitan ni Santino at Nando. Umiiyak ang pobreng matanda habang hinahasa ng pinunong aswang ang may kahabaang itak. Tinaga ito sa ulo ni Tatang Fidel. Tila lagarin niya ito kung gamitin. Para bang isda lamang nilang ginagawang daing. Sinahod pa ng ibang mga aswang ang pulang likido mula sa matanda. Parang mga vampira naman ang ilan na dinidilaan pa ang mabuhanging sahig ng kuweba. Hiyawan ang lahat sa ginawa ni Tatang Fidel. Inihagis nila Santino ang katawan nito sa ibabaw ng mesa na siya namang nilantakan ng mga nagugutom nilang kasamahan. Pinutol naman ni Santino ang tila ng humihiyaw na babae. Hinubaran niya iyon at pinagpiestahan rin. Hinigit pa nito ang mister ng kanyang biktima at iniabot ang itak. Mariin niyang iniutos na papakawalan niya ito kung papaslangin niya ang kanyang sariling misis. Nakita iyon ng lalaki bilang kanyang pagkakataon. Sinubukan niyang itakin si Santino, ngunit mabilis itong nakaiwas. Tagos sa katawan nito ang kamay ni Tandang Fidel. Parang mansanas niya lamang kagatin ng tumitibok pa nitong puso. Dinampot naman ni Anita ang itak na siyang dahilan ng pagkapaslang niya sa babae. Kinulang naman sa oras upang magmakaawa ang isang matandang babae. Hinatak siya ni Manong Juana pa itaas matapos nitong matalian ang kanyang leeg. Sumipa-sipa pa ito nung una, ngunit katagalan ay wala na rin nagawa at tuluyan na rin itong namaalam. Nagsisiputo ka ng mga balat nito nang ilambitin siya sa itaas ng napakataas na apoy. Halos matusta ang kanyang kabuuan ng parang pusit na hinihiwa-hiwa ito ni Manang Juana. Pinakahuli sa kanilang mga bagong bihag ay ang babae na dinatnan ng kanyang panganganak. Sinabunutan siya ni Santino bago pabagsak na iniiga sa patag na bato. Lumilitaw pa lamang ang ulo ng bata nang mabilis niya itong hinigit palabas. Sumusuko na rin ang babae nang marahas na hilahin ni Santino ang puso na nagkukonekta sa kanila ng kanyang sanggol.
Kinuha't inilapag naman ni Nando ang lamesa sa harap ng anak ni Tandang Fidel na ginagamit nila yon bilang tadtaran. Rinig ang una't huling iyak ng naturang sanggol na hindi man lamang nabigyan ultimo ng pangalan ng kanyang ina. Pino ang pagkakatadtad ni Santino rito at saka isinubo sa babae. Galit na galit ang aswang ng kagatin ng kanyang daliri nang nagdurusang ginang. Pinagkasya niya ang pugot na ulo ng babae sa loob ng kanyang mismong tiyan na tinanggal din ni Santino. Sa kabilang dako naman, aakalain mong sanay na sanay ang apat na binata sa nasaksihang patayan. Pumalakpak pa ang mga ito ng kalagan sila ni Nando. "Tila yata tanggap na ninyo ang inyong kamatayan," bigkas ni Tandang Fidel. "Matagal na naming tanggap na pwede kaming mamatay sa pagdayo namin sa iba't ibang lugar." Mahinaong wika ni Nico. "Ang ayaw lang namin ay mamatay kaming walang laban." Galit na umamba ng suntok si Gilbert kay Tandang Fidel. Nahawakan naman agad iyon ng matanda at saka pinilipit. Umabot naman ang paa ni Empoy sa maselang parte ng aswang, kaya niya ito nabitawan. "Baka pwede naman natin tong pag-usapan, Tandang Fidel. Kung paalisin niyo kami, hindi kami magsusumbong o magkukwento sa mga nakita namin dito sa sityo." Pakiusap ni Empoy na akay-akay si Gilbert. Tumawa na lamang ang matanda't tumalikod. "Tapusin na ang tatlong yan," utos niya kay Santino. Walang nagawa mga binata nang hinila sila ng mga ito at dinala sila malapit sa apoy. Dinakma ni Santino ang piraso ng nagbabagang kahoy na pinasak sa bunganga ni Nico. Matapos tusukin ang kanyang mga mata, pinagtulungan naman ni Anita at Juana na tadtarin ng saksak ang dibdib at leeg ni Empoy. Samantalang si Gilbert naman, binalatan ng buhay ni Nando. Itinulak nilang mga ito sa loob ng malaking apoy. Hiyawang muli ang mga aswang na inakala nilang tagumpay na sa selebrasyon dahil sa pagtanghoy ng tatlong binata. Ang kanilang mga katawang tinutupok ng apoy ay nagsilbing panggatong upang mas lalong umigting ang silab nito. Inilabas nila ang mga tapayang may alak saka nagdeklara ng inuman. Walang sawa nilang kinain ang nagkalat na katawan ng mga bihag. Ang nasaksihang pananakit sa tatlong kaibigan ang bumuhay sa natutulog na matinding galit ni Jimuel. Pilit nitong bumangon upang makawala sa hawlang kinaroroonan. Patuloy sa kasiyahan ng mga aswang. Maya-maya pa'y napukaw ang atensyon ng kanilang pinunong si Tandang Fidel dahil sa baboy Ramon na lumitaw. Malakas itong umatungal na ikinakaskas pa ang isang paa sa batuhang saig ng kuweba. Mabilis ang naging pagsagot ng isang aswang nang magtanong ang kanilang pinuno kung saan galing ang naturang hayop. Anila ay nakakita raw sila ng tao sa may tabing ilog at sinubukan itong tugisin. Nakatitiyak daw silang tinamaan iyon ng dalang sibat, ngunit isang baboy ramo ang bumulaga sa kanila sa pagdako nila sa damuhan. Dinala na rin daw nila ito upang gawing pagkain sa kanilang seremonya. Nasa kalagitnaan pa lamang ng pag-iisip ang matandang aswang nang nag-aalborotong sumugod ang hayop kay Tandang Fidel. Lugmok ang kanyang baba sa batuhan na sinundan ng pagkagat sa kanyang pisngi. Bahagya pa silang nagpambuno hanggang sa mahawakan niya ang mga paa nito at naihagis sa katawan ng mga napas lang nilang bihag. Tumayo ito at tumako ng tingin sa kanyang mga nasasakupan. Maotoridad nitong inutos sa mga ito na kunin ang baboy ramot ibigay sa kanya. Pinagtulungan iyong dakmay ni Santino at Nando at agad ding nasukol. Iigik-igik pa ito sa paglapag ng malakas na paghampas ni Manang Juana sa ulo nito na agad namang naging dahilan ng kanyang panghihina. Ipinatong nila iyon sa dugo ang mesa. Bakas naman ang galit sa mukha ng pinunong aswang na agad kinuwang ita kay Anita. Nang akma niya na itong hahatawin, ay napatigil siya na parang may sinisipat sa paligid. "Narito ang binatang yon. Naaamoy ko si Jimuel." Alboroto nitong salita. Sunod-sunod ang angilan ng umaalingaw-ngaw. Napalingon ang lahat ng bumulalas ng tawang binatang si Jimuel. "Ako ba ang hanap mo, tanda?" Nakaloloko nitong tanong.
Ang bilis mo naman yatang nakalimot at ngayon mo lamang napansin na narito ako. Dagdag pa niya, mula sa pagiging baboy ramo ay nagbalik ang kanyang wangis bilang tao. Gulat ang lahat sa kanilang nakita, lalo nang sa isang tingin lamang ay nagawa niyang palapitin si Anita at gilitan ng leeg. Mukhang hindi kayo makapaniwala Pasensya na't hindi agad kami nakapagpakilala sa inyo. Masyado niyo kasi kaming inaaliw kanina. Turan pa ni Jimwell. Kung nagbalik ka para iligtas sa mga kaibigan mo, pues, huli na. Kinain na ng apoy ang mga katawan nila at ilang sandali pa'y susunod ka na sa kanila. Gigil na wika ni Santino. Sirang plaka ka rin no? Sino bang may sabi na bumalik ako para iligtas sila? Narito ako ngayon dahil kayo ang nais kong puntahan. Ang kaninang tawanan ng grupo ng mga asubang ay napalitan ng halakhakan ng 4 na mga binata. Lumamlam ang alab ng apoy at nagsilitawan sina Gilbert, Nico at Empoy. Dingit kasi sa kaalaman ng buong tao sa sitio Bungkiran ay malalakas na mga aswang ang 4 na yon. Kilala sila sa kanilang mga vlogs na dumarayo sa mga liblib na lugar, hindi para makisaya, kundi ang humanap at pumaslang ng kapwa nila aswang. Paanong hindi namin kayo naamoy? Imposibleng maisahan nyo kami. Nauutal pang sinabi ni Manang Juana. May puting batong tumalsik mula sa pulang tela na kanilang inilabas. Inihagis nila iyon sa sahig. Kaalinsabay ng pagbabagong anyo nila. Iyan ang tunay na mutya ng puting uwak, Manang. Kusang ipinagkaloob yan sa amin ng isang antingerong minsan ding naging aswang. Nakangising sambit ni Jimwell. Naging mababang isang wangis ang 4 na magbabarkada. Lahat sila ay may maliliit na sungay at kaliskis na animoy gawa sa bakal. Humaba rin ang kanilang mga kuko at naging makapalang bawat hibla ng buhok. Hindi namin kailanman iwinawaglit yung mga mutya sa aming katawan para hindi agad kami maamoy ng ibang aswang. Umaasa pa naman akong kaya nyo agad itong matuklasan, pero nagkamali ako. Dagdag pa ng binata. Tama ng paliwanag pre, gutom na kami. Pagmamaktol ni Gilbert na nakahawak na sa kanyang sikmura, sa utos ni Jimwell ay naghanda ng 3 sa kanilang magiging pag-atake. Sinubukan pang tumakas ng ibang taga-sityo, ngunit isang kisap mata lamang ay narating na ni Nico ang bukana ng kuweba. Inapakan niya ang anino ng 3 aswang at kahit hindi niya ito hawakan ay nangulubot ang kanilang mga balat hanggang sa magsilitawan ng mga buto. Isa siyang uri ng aswang na kumakain ng kaluluwa at anino. Aba, magtira ka naman para sa akin. Bulyaw ni Empoy na pinulot ang lumuluwang mata ng mga aswang na yon. Matyaga rin niyang kinalkal ang mga ito. The best talaga to pre. Tagal ko ring pinigilan ang sarili ko. Tatawa-tawa pa niyang turan habang inangata yung kapwa niyang aswang. Galit na galit si Nando na sumugod kay Jimwell. Nais niya tong mapaslang bilang ganti sa ginawa nito kay Anita. Walang lingon tingin naman siyang nasakal sa leeg ng binata at marahas na inihagis kay Gilbert na nag-aabang na rin ng makakain. Napatulala na lamang si Nando nang mapatingin sa binatang may mga matang nahahawig sa makamandag na ahas. Sinakmal nito sa leeg ang lalaki hanggang sa manilawang balat dahil sa pagkaubos ng dugo. Gamit ang matatalas ng ngipin ay nagawa niyang tuklabin ang ulo nito at parang balot niya lamang ito kung kainin. Nilipol ng 3 magkakaibigan ang iba pang mga residente sa sitio Bungkiran. Doon nila inilabas ang kanilang pagiging tuso dahil habang pinapaslang nila ay patuloy lamang sa pagrolyo ang kanilang kamera. Nagsisilabasan ng mga ugat sa noo ni Tandang Fidel. Hindi niya lubos akalain na matutuntun sila ng 4 na mga binatang aswang na imbis maging kapanalig ay mas pinili pang gawing pagkain ng kanilang mga kauri. Mariing nakatitig ang pinunong aswang kay Jimwell. Ilang sandali pa'y nawala na ito sa kanyang paningin, bagamat dinig niya ang pagtawa nito.
Isang malakas na suntok sa bibig ang bumasag sa ngipin ng matanda. Sapu-sapu pa niya ng undayan ito ng malakas na sipa sa kanyang tuhod na nagpaupo rito. Nawala sa tamang linya ang kanyang buto kaya nahihirapan si Tandang Fidel na tumayo. Ginamit na lamang niya ang kanyang matalas na pakiramdam at pangamoy. Dinakma niya si Jimwell na nooy nasa kanyang likuran. Sunod-sunod na kalmot ang kanyang iginawad rito hanggang sa magawa niyang butasin ang sikmura ng binata. Pag-uwi muli itong nakita ng pisikal na mata ni Tandang Fidel, hindi na umaksyon ang tatlo niyang kaibigan. Dinakma ni Gilbert ang kamay ni Tandang Fidel at agad na sinakmal. Kumikibot-kibot pa ang laman ng naputol niyang braso. Sumaklolo rin sina Nico at Empoy, ngunit naihayag nito ang malalapad na pakpak at lumutang sa ere. Batid ng matandang aswang na alanganin ng pagdaan sa entrada ng kuweba. Masyado itong makipot at mababa na kaya siyang mahigit ng mga aswang pabalik sa kuweba. Lumikha ng malakas na hangin ng pagaspas ng kanyang malalapad na pakpak. Namatay din ang malaking apoy na nagpadilim sa buong paligid. Ngunit hindi ito naging problema para kay Tandang Fidel. Matagumpay siyang nakalabas sa isang butas sa kisame ng kuweba at pansamantalang nakatakas sa mga kabataang aswang. Naiwan ang tatlo na nasa tabi ni Jimwell. Binigyan nila ng matalim na tingin ang aswang bago sumentro ang atensyon sa nakahandusay na kaibigan. Kapwa walang pakpak ang mga ito para masundan agad si Tandang Fidel, ngunit bihasang-bihasa sila sa pagtundon ng aswang dahil sa taglay nilang matatalas na pangamoy. Dumiretso ang aswang sa bahay ni Nando. Direkta niyang iniloblob ang kanyang mukha sa loob ng tapayang may alak. May kakayahan kasi itong bigyan sila ng kakaibang lakas. Ngunit kung normal na tao lamang ang makakatikim nito, ay tiyak na sila ay mayayanggaw. Mukha yatang hinang-hina ka na, Tandang Fidel. Hindi naman pala totoo ang sinabi ng kapatid mong si Romulo. Pagsasalita ni Jimwell na naroon na sa pintuan ng bahay at buhay na buhay. Naigala ng nagulat na matanda ang kanyang tingin kay Jimwell. Puro galos at sugat na ang kanyang leg at braso. Nakaluwat na kalaylay na rin ang mga lawan loob nito, ngunit hindi pa rin naiwawak siyang ngiti sa kanyang pumutok na labi. Anong ginawa mo sa kapatid ko? Sigaw na tanong ng matanda. Lumuwang ang bungangan ng binata. Maingay na kumulo ang sikmura. Kagyat na inuluwa nito ang ulo ni Romulo. Nangangatog sa takot ang pinuno ng sityo Bongkiran dahil ang kapatid niyang panganay ay ang isa sa pinakamalalakas na pinuno ng asubang ng kanyang pamilya. Hindi kasi siya naniniwala na kaya namin kayong paslangin. Kaya bago ko siya kainin, sinabi kong dadalhin ko siya rito sa sityo. Gusto ko sanang saksiyan niyang gagawin ko sa inyo. Pero tulad mo, walang kwenta si Romulo. Pasensya na nga rin pala at ulo na lamang niyang natira. Parang papel na hinigit ni Jimwell ang talukap ng mga mata nito. O ayan, nakatingin na siya. Siguro naman pwede nating ipagpatuloy ang laro. Ngingisi-ngisi nitong salita. Bago pa man makalapit si Jimwell sa matandang aswang, ay nahigit na nito ang itak ni Nando na nasa tabi ng tapayan. Natapyas ang pisngi ng binata nang dinampot pa niya sa kanyang paanan ito. Nakangiti lamang ito't kinain iyon ng walang sabi-sabi. Marahan ngunit mabibigat ang mga yabag ni Jimwell nang lumapit ito sa matandang aswang. Wala namang tigil sa pagwasiwa si Tandang Fidel ng kanyang hawak na itak hanggang sa mabitawan niya ito. Kumapit sa kalamnan ng matandang matutulis na mga ngipin ni Jimwell nang masakmal siya nito sa kanyang muka. Tila isang makinang pandurog ang bungangan ng binata dahil sa pagngasab nito kay Tandang Fidel. Walang natira sa kabuuan nito maliban sa bakas ng kanyang mga pulang likido sa lapag. Sa bawat pagdaloy nito sa kanyang lalamunan ay tila gamot para sa isang binatang aswang. Unti-unti sa pagbalik ang nawakwak niyang sikmura. Isang mabilisang pagkulugad sa buong paligid ang kanilang ginawa bago lisanin ang lugar. Nais nilang makasigurong walang matitira ni isa man sa lahi ni Tandang Fidel. Nang gabing iyon, tinupok ng malawak na apoy ang tagong sityo Bongkiran. Halakhakan ang naririnig habang naglalakad pababa ng bundok ang apat na binatang aswang.
Saan tayo sunod na dadayo mga pre? Tanong ni Empoy na nagbaon pa ng nakasupot na mata ng mga asubang na yon. Balita ko sa gawing Hilaga, naroon ang bunsong kapatid na babae ni Tandang Fidel. Sagot ng umiinat na si Nico. Nananahimik lamang si Jimwell na nakatitig sa hawak nitong itim na perlas. Ito ang kanilang pakay sa pagpunta sa sitio Bongkiran, ang kunin ng bagay na nagbibigay lakas sa mga nakatirang aswang doon. May 5 mapanganib na uri ng mga perlas. 4 doon ay dating nasa pangangalaga ng kanilang mga ama hanggang sa lusubin sila ng magkakapatid na Fidel, Romulo, Ponyo at Loleng. Ito ang mga aswang na pangunahing sumasalakay sa mga kabahayan at kumakain ng mga laman ng tao. Baga't hindi sumasang-ayon sa kanilang gawain, ay di rin naman nila ito pinipigilan. Dahil ang bawat lahing aswang ay may kanya-kanyang nakasanayan na paniniwala. Ilan pa bang kailangan mo pre? Ani Gilbert na nakasabayan niya sa paglalakad. Kinuyom ng binata ang kanyang palad bago ibulsa ang hawak na perlas. 2 na lamang pre. 2 sityo pa ang kailangan nating dayuhin para bumalik ulit ang siglat lakas ng ating baryo. Malumanay na tugon ni Jimwell. Talagang gusto mong tuparin ang pangako mo sa tatay mo ah. Singit naman ni Nico. Huwag kang mag-alala pre. Handa kaming maging bihag ulit. Magawa mo lang ang mga plano. Natatawang biro pa ni Empoy. Malapit na sila sa kanilang sasakyan nang matanaw ang mga sulo na paparating. Grupo ng mga taong bayan na malamang ay nasaksiyan ng malaking apoy na lumilitaw sa taas ng bundok. Hindi tulad ng lahi ni Tandang Fidel, natutunan na nila Jimwell ang makibagay sa mga tao. Wala silang balak na umatake kung hindi sila nito gagalawin at sasaktan. Kanya-kanya silang suksok sa tagiliran ng mga mutyang hawak ni Gilbert upang magwangis normal. Mga iho, sa inyo ba ang sasakyang ito? Anang lalaki na may hawak na mahabang kahoy. Opo, kuya. Balaksan na naming mag-camping sa bundok kaso nagkaroon yata ng forest fire. Inosenteng sagot pa ni Jimwell. Ang mabuti pa'y magsiuwi na kayo. Delikado ang bundok gipayon. Lalo na't na may mga nawawalang tao rito sa aming lugar. Singit na salita naman ng matabang lalaki. Nawawala ho? Saan naman ho kaya sila nagpupunta kung ganon? Maang na tanong ni Empoy. Hinala namin ay naroon sila sa tuktok na nasusunog na bundok. Kaya narito kami upang tuklasin iyon. Tugon ng lalaki. Nagpaalam silang 4 sa mga ito. Sumakay sila sa van ni Jimwell na nagawa pang kumain sa parisan na nadaanan. Nakauwi silang 4 sa condo unit ni Jimwell. Saglit silang naupo habang pinapanood ang kuwang vlog ni Empoy. Animoy nanonood ng komedyang palabas ang mga ito, kahit na ang totoo ay mga brutal na pagpaslang ang mga nando sa bidyong yon. Bukas ako nang bahala mag-edit niyan. Dating gawi, kailangan kong takpan ng mga mukha natin. Tinig ni Empoy na umiinom ng tubig sa kusina. Sa ngayon, kailangan nating magpahinga para makabawi ng lakas. Masyado akong pinagod ng matandang yon. Tumayo na si Jimwell upang pumunta na sa kwarto. Si Nico at Gilbert kasi ay komportable nang nakaiga sa mahabang sopa. Kaya sila na lamang ni Empoy nagligpit ng mga kalat sa lamesita. Pinatay na ni Jimwell ang sindi ng telebisyon. Nagbabad muna ito ng sandali sa shower ng banyo nang may kakaiba siyang maramdaman. Mabilis niyang pinatay ang pitan ng tubig na bumabagsak sa kanyang katawan. Lumabas siya ng banyo at sumilip sa bintana ng kwarto. Malakas ang nararamdaman niyang presensya ng mga nilalang na naroon sa baba ng kanilang bahay. Sa tansya niya nasa mahigit 10 ang bilang ng mga yon. Paulit-ulit lamang sila sa pagkatok hanggang sa nauwi sa malalakas na kalabog. Nagbihis agad si Jimwell at ginising ang 3 kaibigan. Hindi na maganda ang kanyang kutob dahil imposibleng may kakatok sa kanila sa ganoong oras. Sa mag-iisang buwan kasing pamamalagi roon ay hindi pa niya ni minsan nakikita ang mga yon. Maingat at tahimik nilang tinungo ang basement. Hindi na sila nagbalak pang lumabas dahil tiyak na nakapalibot ang mga ito sa kanila.
Said na ang kanilang lakas at pagal ng katawan. Kung pipilitan nilang lumaban, ay siguradong matatalo sila. Ramdam nila ang mabibigat na mga yabag. Nagsiliparan na rin ang kanilang mga gamit dahil sa sunod-sunod na pagbato ng mga ito. At tungal ng babaeng aswang ang kanilang narinig. Nanginig maging ang konkretong haligi ng bahay dahil sa kakaiba nitong lakas. Nagbitaw na nakahihindik na babala iyon na sa oras na mahuli o makita nila ang apat na mga binata ay titiyakin nilang mapapaslang ang apat na mga yon. Isang oras ang pinalipas bago lumabas sa pinagtataguan. Hinintay nilang humupa ang amoy ng mga aswang dahil alam nilang babalikan sila ng mga ito. Kailangan ulit nating umalis mga pre. Hindi na tayo ligtas dito dahil masusundan pa rin nila tayo. Salita ni Nico. Hanip naman, kalilipat ko lamang ng bahay pre. Hindi ko pa nga halos natutulugan yun eh. Reklamo naman ni Empoy. Hindi biro ang mga yon. Kung gusto mo'y manatili ka sa bahay mo, pero kami lilipat kami. Tugon naman sa kanya ni Gilbert. Dinala ng apat ang kanilang mga kailangang gamit. Isa-isa nilang pinuntahan ang kanilang mga bahay ng may pag-iingat. Sa daan pa lamang ay naghahanap na sila ng lugar na pwede lang mapuntahan. Binagtas nila ang gawing kanluran mula sa bahay ni Empoy na huli nilang pinuntahan. Higit na malayo na iyon mula sa Hilaga na siyang kuta ng nag-iisang babaeng kapatid ni Fidel. Maliwanag na kalsada ang bumungad sa apat pagpasok pa lamang sa arko ng barangay Yugyugan. Pinuntahan ni Nico ang nakausap sa telepono para maituro sa kanya ang bahay ng pansamantalang tutuluyan. Binati naman sila ng isang lalaki na nasa 35 ng edad upang iabot sa kanila ang susi. Masyado yatang malalim ang gabi para maghanap kayo ng matutuluyan. Buti na lamang at gising pa ako, kaya agad ko kayong nasagot. Magiliw niyang salita. Nagpasalamat naman si Jimwell at humingi ng pasensya dahil aniya, biglaan daw ang kanilang bakasyon. Ganon ba? Tamang-tama pala na rito kayo napadpad sa amin. May paliga kasi ang kapitan namin sa susunod na araw. Pwede rin kayong sumali kung nais ninyo. Sakto yan kuya. Medyo gusto rin naming may unat ang mga buto namin. Sige po't sasali kami sa palarong yan. Pagdedesisyong tugon naman ni Empoy. Ano palang mga pangalan ninyo ha? Para naman hindi tayo magtunog estranghero. Pinigilan ni Gilbert na magsalita si Nico nang tignan siya ni Jimwell. Ipinakilala sila ng binata bilang sina Jeffrey, Elton at Norby. Isa-isa silang kinamayan ng lalaki at may magiliw ng ngiti. Ako nga pala si Jordan kuya. Pagpapakilala naman ni Jimwell sa kanyang sarili. Nagagalak akong makilala kayo. Ako nga pala si Ponyo, ang may-ari ng bahay na ito. Napalakas ang ngiti ng lalaking yon at nagbigay ng matalas na tingin bago lumabas ng bahay. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tagaktak ang pawis ng